may karapatan ba akong magsabi or wala ba akong karapatan? Kasi may nakita ako na hindi ko dapat daw sinasabi. So, bakit? Bakit hindi? Oh, magkikita na ngayon yung magkapatid na yun. Anong ginawa ng DSWD? Ayun, nagbigay lang ng pamasahe tapos wala. Sorry po, no? Sorry po sa DSWD. May mga tao talaga no, na imbis na manahimik na lang, hindi pa rin talaga maiwasang magbigay ng comment. Although, sometimes yung comment is nakakatulong yan para mas mag-improve, mas maliwanagan yung mga bagay na pwedeng nagpapalabo sa kanila. Or maybe they are just trying to make sense yung mga pinagagawa ng mga taong kanilang sinisita, pinagkokomentan. Kung bakit ko ito nasasabi kasi ito meron na namang mga sinagot si Daddy Frankie sa mga taong bumabatikos or nagtatanong, sabihin na lang natin nagtatanong sa mga ginagawa niya, sa pagpapahayag niya, mga saloobin niya, regardless anong bagay pa yan. No? Kumbaga nagiging totoo lang siya sa kanyang mga ginagawa. And one of those ay itong comment uli sa isa sa kanyang mga live na bakit siya nagsasabi pa, bakit kailangan niya pang banggitin, bakit daw hindi gayahin na lang yung ibang vloggers, no? Unang-una kasi, kung ating papansinin, among charity vloggers ngayon na namamayag pa ay itong si Daddy Frankie. At yan po ay kitang-kita naman natin. Oh, there's a lot na sa charity vlog. No? But for now, I can say Daddy Frankie is isa sa nandurong sa pinakamataas. Kaya nga siya nasisita na ng ahensya ng ating gobyerno, no? Dahil nakikita yung suporta ng mga viewers sa kanya. And hindi naman po kaila sa atin na lalo na kung tayo matagal na sa YouTube, kung anong meron no, sa views dito sa YouTube. Alam po natin ang katumbas niyan. It's monetary ang katumbas niyan. So, katulad ng nasasabi ko lagi, bigger views, especially pag nag-viral, the better the revenue. Diba? So, yung iba na question yan. Dahil nga sa nakikita nila yung nagiging resulta. And I hope, no, kung meron mang sumisita na ahensya ng gobyerno, sana yung totoo lang. Yung totoo lang sana yung kanilang pinapakita. No? And kung ano man po yung ginagawa nitong mga charity vloggers, hindi lang po si Daddy Frankie, kahit pa paano, no? Hindi naman namin hinihiling na tumbasan ninyo mailapit nyo lang po sa kung paano sila inaalagaan. Okay? So, yun po yung lalamanin ng content ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. So, dalawa po ang lalamanin ng content ko na to. Isa, yung nabanggit ni Daddy Frankie dito sa isa sa mga upload niya at yung saloobin, no, ng mga nagko-comment sa comment section. Okay? Panawagan po ito sa ahensya ng gobyerno natin na maaaring yun yung nagiging rason, no? Kaya kung titignan natin, medyo nagiging challenging yung ginagawa ngayon ni Daddy Frankie na kailangan niyang umikot sa bawat isa, no, ng mga beneficiary niya just to please those who ever questioning his motive of helping this unfortunate kababayan natin. No, so allow me to play certain video nung kay Daddy Frankie na bibigyan po natin ng reaction. Okay? I-comment mga kababayan, mga kabarangay sa nakakapanood ng video ito, pagpasensyaan nyo na po ako kung lagi kong pinagsasabihan si tatay na ingatan yung mga materialis kasi nga po sa taas ng diesel ngayon. Correct me if I'm wrong. Alam nyo, normal yan no? Normal yan na magsabi ka, magpaalala ka. No? Dahil alam naman natin
No, hindi ko po nilalahat. Marami po talagang mga tao na nagtitake advantage sa mga bagay. No, katulad niyan kasi open space yung lugar nila, tatay. Walang bakod. So, alam nyo, lahat ng bagay dito sa Pilipinas may value. No? Ultimo po, gamit na tsinelas. Pinibenta dito. But what more pa yung mga ganyan? Semento, hollow blocks, bakal. Oh, normal po yan na paalalahanan ni Daddy Frankie. No, hindi po yan para ipaalala. No? Oo. Part yun, magpapaalala siya. Pero it's more on binabalyo niya yung halaga. Alam naman po natin lahat kung gaano kataas yung presyo ng crudo ngayon. Hindi po ba? So yung paalalahanan siya, mabanggit niya yan sa live niya, I don't think na may masama doon no? Para pati yun, questionin itong mga taong, I don't know, is it legit really they are asking this or just to may mapuna lang, parang gano'n, no? May masabi lang. May karapatan ba akong magsabi? Or wala ba akong karapatan? Kasi may nakita ako na hindi ko dapat daw sinasabi. So bakit? Bakit hindi? Oh, kaya nga, si Daddy Frankie has all the rights para sabihin niya. Unang-una, no? May mga tumutulong sa kanya. Mga sponsors. Okay? So, it's, actually, alam nyo, mas mahirap yun no? Na may, mas maganda pa na galing mismo sa bulsa ni Daddy Frankie yung pera Walang magtatanong Siya, kailangan niyang gawin yun kasi merong tao na nagbigay. And bilang respeto dun sa taong nagbigay, he need to use or to spend those money wisely. And part of pagiging wisely niya is yang ganyan. No? Sabihan yung mga taong kanyang tinutulungan, pangalagaan. Normal po yun. No? Ano na lang yung iisipin? Oo, alam natin, yung mga sponsor hindi yan maghahanap. Diba? Bilang respeto at pagpapakita sa kanila na pinapahalagahan ni Daddy Frankie at ng beneficiary, no, yung tulong na ibinibigay. Normal po yan na magsalita ng ganun si Daddy Frankie. Hindi po para ipamukha, no, sa mga beneficiary na, ayan, dahil sa mga taong to at dahil sa akin, kaya kayo nagkaroon ng bahay. Hindi po ganun yun. Napakalayo po nun. It's a natural instinct ng taong mayroong pagpapahalaga, no, sa binibigay ng mga tumutulong at yung kanyang kagustuhan na mabalyo ng mga taong binibigyan yung hirap, no, ng mga taong tumutulong sa kanila. Diba? Kasi for sure hindi alam yan nila tatay, no? Hindi yan alam ng mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie. Kasi bakit ba naging ganyan sitwasyon ng buhay nila? Kasi umano nila sila tinanggap na nila yung gano'n nilang katayuan. Diba? So ngayon na may mga taong katulad ni Daddy Frankie and the sponsors na tumutulong sa kanila, diba? Dapat part nung pagpapatayo nila ng mga bahay na yan ay yung mabigyan sila ng pagpapahalaga doon sa naging tulong ng tao sa paligid nila, na iparamdam sa kanila na may mga taong nagpapahalaga sa inyo, so dapat pahalagahan nyo rin. Ganun po yun. Hindi yun dahil sa kailangan banggitin para mas ma-encourage yung mga sponsors na magbigay. No? Beside that point, no, mas more on yung gratitude, yung pasasalamat ni Daddy Frankie. In one way, ng pagsasabi niya ng pasasalamat na yan is ipaalala sa mga tao ito na yan ay ingatan ninyo, na yan ay binigay sa inyo, pero yung pera na pinangbili dyan, na binigay sa inyo, hard-earned money ng mga sponsor yan, no? Na nagkaroon sila ng sobra kaya itinulong sa inyo. Yun yung gustong iparating ni Daddy Frankie dyan, bukod sa pagiging transparent. Iparamdam sa mga taong ito na may mga taong nagmamahal sa inyo. So in return, suklian nyo rin ng pagmamahal by taking care of the house. Ngayon habang ginagawa yung mga materyales. Di ba? Ganun po yun. Hindi po yan dahil sa
nagpaparinig si Daddy Frankie sa mga sponsor kasi hindi niya kailangan magparinig na. Di ba? Dahil kusang dumarating kusang nagbibigay dahil nakikita nila yung sincerity ni Daddy Frankie to help these people. Hindi ko pwede sabihin mga gano'n. Totoo naman na mahal ang material. Yes. No? At saka, FYI mga kababayan, ang sponsor nito, Genelita Gilding, $200 plus 4,000. And yan, katulad si Ma'am Janelita Kinuting. Marimit kong marinig yan sa lahat ng vlog ni Daddy Frankie na sponsor. No? Hindi lang po ito, from Oliver days. And I think beyond, before Oliver, tumutulong na to si Ma'am Janelita Gilding. So ito po yung mga tao, no? Bakit tuloy-tuloy yung tulong kay Daddy Frankie? Because they know the sincerity of the vlogger. And alam nila kung paano pinapahalagahan ni Daddy Frankie yung mga tulong na binibigay nila para sa mga beneficiary. No? So, to show them sa vlog, no, na ganito yung sinasabi nila sa mga beneficiary, it give more, no, moral boost para sa mga sponsor na to na talagang pinapahalagahan ni Daddy Frankie yung itinutulong sa kanila. Hindi po yan para utuin, no? hindi po ganoon, no? Hindi po ganoon ang iniisip ni Daddy Frankie dyan. Kasi yung panunood pa lang po natin, alam na ninyo kung ilang 100,000 yan for 24 hours yung views. Yan po pa lang, may kita na si Daddy Frankie dyan. No? But it doesn't mean na basta niya na lang pakakawalan yung pera. Of course not. Businessman si Daddy Frankie, tandaan po ninyo yan. No? So he needs to know every detail of the money na lumalabas at pumapasok sa kanya. So, by doing this sa mga beneficiary niya, diba, it helped him, okay, na mamonitor at maipadamdam sa kanila yung kahalagahan ng pera. Hindi ko inaano yun mga kababayan. FYI lang po, para malaman nyo lang. Kasi sabi nung isang nanonood dyan, baka hindi pa niya tayo kilala. Dapat hindi mo na sinasabi yan, Daddy Frankie. Gayahin mo yung ibang, di ba? It's okay, but it's... Kung hindi man ginagawa ng ibang vloggers yan, hindi kayo sure kung sa anong paraan nila sinasabi. Hindi po ako naninira sa ibang charity vlogger, no? I'm used to this kind of community. Okay? Hindi ko po sinasabi na I'm expert, no? Marami po, no? May umamin man dyan sa hindi, may iba po tumatawag yan sa mga sponsor. Wala pong aamin yan, kung may umamin man yan, well, yun yung siguro talagang malinis yung hangarit, no? Pero may iba po dyan. Hindi ko po nilalahat, no? Pero mayroong iba po dyan tumatawag, nagpaparamdam, nagme-message sa sponsor. Pero hindi po yan, hindi po ganun si Daddy Frankie. Kasi bakit niya pa gagawin yan? Binablog niya naman. Diba? Binablog niya naman . Hindi niya naman sinisekreto sa atin. Every penny ng pera na binibigay, especially yung binibigay ng sponsor, no? Kailangan niyang ipakita yan for transparency purposes. Hindi po para magyabang, ipagmalaki, or ipakita sa mga viewers na marami siyang sponsor. No. It's a gratitude, a token of appreciation sa lahat ng tumutulong. No? Kaya doon sa mga kumu-question, no, kung sino man po yun, kung sino man po kayo, it's good, you're questioning. But before you question, try po muna ninyong i-observe, intindihin, alamin, kung ano po yung motive, no? Kung talaga bang si vlogger ay for the views only, or for the content, or for the money muna. I've been following Daddy Frankie, Tekram, Ponialde, no, these vloggers, sa kanilang ginagawang pagcha-charity, no? Even Kalinga Prab. Yes, they earn, but as they earn, they share kung ano man yung kinikita nila. Ngayon, kapag galing sa mga sponsor, I can attest to this,
vloggers na talagang ibinabalik po nila lahat dyan. Hindi po maiiwasan na kung may binigay kay vlogger, ay kay beneficiary, meron po talagang binibigay kay vloggers. No? Totoo po yan. And para sa akin, those are the token of appreciation ng mga sponsor. Dahil sa effort na ginagawa nitong mga vloggers. And may masama ba to? Hindi nila hiningi yun. Natuwa itong mga sponsor, kaya binigyan sila. Diba? Sign of respect nila yan sa mga vloggers. So, kung whatever they are receiving from the sponsor, na binigay sa kanila, siyempre, kahit ako tatanggapin ko yun. Kasi, nakakahiya, natanggihan mo yun. Diba? Parang sila naman yung pinahiya. Yun yung sa akin. Okay? So, transparency-wise, nakikita ko kay Dati Frank. Nandoon siya sa ganung stage na hindi po siya yung nagtitake advantage. Kaya sa mga kumu-question or ku-question pa kay Daddy Frankie, try to watch, understand, observe first bago nyo po questionin yung mga ganong ginagawa ni Daddy Frankie. It's a normal po sa mga taong ang gusto ay transparency. No? Kaya nga po sa pagiging transparent niya, dumarami po yung sumusuporta sa kanya, kaya po napapansin siya, di ang sumunod nating isi-share sa inyo. Okay? So ito naman po yung isa sa isi-share ko sa inyo. No? Comment po ito sa comment sections para po sa nananawagan po sila sa ating DSWD. And we all know our DSWD is the one in charge sa mga taong nasa lansangan. Di ba? Sila po yung nangangalaga. Sila po yung ahensya, maaaring isa sa ahensya ng gobyerno natin na nangangalaga sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Bakit sila nadadamit or bakit sila nabibigyan ng ganitong comment ng mga commentators sa comment section ni Daddy Frankie? Because of what they are seeing right now. Diba? Nasaan na sila Atenida Tintin? Yun ang mga nasa shelter ni Daddy Frankie. Diba? Binalik na sa kanyang mga pamilya. Bakit? Dahil yan po, aminin natin sa hindi, mayroon pong involvement ang DSWD dyan. Because, as we all know, okay, hindi po lahat ay sang-ayon sa ginagawa ng mga charity vloggers because they are exploiting yung kahirapan, kulang sa kaalaman, no, yung kakapusan sa pera nitong mga tinutulungan nila. Yun po ang punto lagi ng mga tao sa gobyerno. Okay? Wala pong problema. Sige, sabihin na natin if those are what you're thinking, which is correct naman kung na-exploit, di ba? But, tingnan nyo naman po muna kung ano yung tulong na nagagawa nila. No? Tingnan nyo naman po. Hindi naman po, nagkapera sila, totoo. Pero, in what way ba? Nung pinakita, di ba? Sa mga videos, ano ba yung pinapakita? Yes, oo, yung kahirapan nila. Kaya lang po, hindi kayang i-shoulder ng isang content creator o charity vlogger yung pangangailangan nila na katulad ng ginagawa nitong mga ito, pinababahayan, pinapagamot, di ba? Our DSWD can handle that or any agency of our government. Di po ba? Oo, tumutulong kayo. May certain limitations. Di ba? Sinusunod po kayo. So ngayon, ano nangyayari kay Daddy Frankie? Siya ngayon yung nagdodoble ang hirap. May naiambag po pa kayo na panggasolina, pangkrudo. Na sasabihin nyo, kumikita ka naman. Di, doon gastos eh. Di ba? Hindi ko po, hindi ko po minamaliit, no? Ang ating gobyerno. Okay? Yun po ay akin lamang napapansin, no? Pinapansin po ninyo yung mga taong katulad nila Daddy Frankie, Tekram, ni Alde, si Bench TV, no? Na ganito yung ginagawa. Marami pa nga po sa kalye. Di ba? Bukod po sa mga dapat nga matuwa kayo dahil yung mga yan, dapat cargo ninyo eh. Di po ba? Ngayon, pinakikialaman nyo yan kasi nakikita ng taong bayan. Ganun po ba yun? Na napapansin ng anong ginagawa ninyo? Nako-question kayo? Ganun po ba yun? Marami pa po sa kalye. No? Wala pa po sa 1/8 ng mga tinutulungan ng charity vlogger yung nagkalat pa po sa kalye natin.
no? Yung mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay. Marami pa po yan. Yung mga ano nga lang, di po ba? Yung mga badyaw, nagkalat po yan. Bakit po yan hindi ninyo tulungan? Bakit po yung mga tinutulungan itong mga charity vlogger na to, binibigyan nyo, minamanduhan ninyo ng kung ano yung nasa patas. Okay? Hindi po ako naninira. Ako po ay nagtatanong lang, no, sa ating ahensya ng gobyerno. At katulad po nitong mga nag-comment na to, nitong si Madam na okay, allow me to expand. Okay, ito. Nananawagan ako sa DSWD, please lang po, wag na nyong paghimasukan ng mga vloggers na katulad ni Daddy Frankie na tumutulong sa mga kapwa natin na may problema sa pag-iisip at mahihirap pa ang mga pamumuhay. Pasalamat na lang po tayo, may mga katulad ni Daddy Frank na may matutulungan sila ng kapwa natin na hindi natutulungan ng gobyerno. Makiisa na lang po kayo na DSWD sa magandang adhikain ng mga vloggers na ang content ay para sa ating mga kapwa na mahihirap at may problema sa pag-iisip at may mga sakit sa kalusugan. Pakiusap lang po sa DSWD, makiisa na lang po sa mga vloggers na maganda ang layunin. Kasi malaking bagay ang nagagawa ng mga katulad nila, Daddy Frankie, sa kapwa nating mahihirap na may mga sakit sa pag-iisip at kalusugan. Na kayo, binakapan din po nitong mga iba pang nagpunta. Tama po, wag lang makialam ang DSWD sa mga ginagawa ni Daddy Frankie, sa mga hadikain at mga na makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Kasi ang mga DSWD ay hindi sapat ang pagtulong sa mga mahihirap. Ang mga vloggers, maraming natutulungan, mahihirap kaysa. Okay? So, ilan lang po yan sa ilang comments dito sa comment section ni Daddy Frankie. Which is true. No? Doon sa isa sa mga content ni Tekram. Isa sa mga content ni Tekram. Mayroon siyang yung mag-ina yun, isang pamilya. Tinulungan sila ng DSWD. Tinulungan sila, binigyan ng pamasahe, wala nang kasunod. No, pinasakay sa bus, binigyan ng pamasahe, tapos na. Tapos na yung nakakagustuhan ng mga yon from Bicol, gusto umuwi ng Isabela. Pag lumapit sila sa DSWD daw, binigyan sila ng pamasahe. Pamasahe paluwas. Ng, I think, kaya sila nakarating ng Bulacan. No? Pero wala nang kasunod. No? Walang coordination. So, yun po no? Yun po yung mga ginagawa nitong mga charity vloggers na to. So, ano nangyari? Lumapit kay Tekram, ginamit ang social media, ayun, nakontak yung mga kapatid. Diba? Kasi ang problema ni ate, gusto niya umuwi ng Isabela. Pero hindi niya alam kung saan sa Isabela nakatira yung mga kapatid. Alam niya yung mga pangalan, pero hindi niya alam kung saan nakatira yung mga kapatid. Now, because of Tekram, no? Ayun, nakontak. Paano ginawa? Dinala sa social media. Sa social media, may mga kakilala. Ayun na, magkikita na ngayon yung magkapatid na yun. Anong ginawa ng DSWD? Ayun, nagbigay lang ng pamasahe tapos wala na. Sorry po, no? Sorry po sa DSWD. Maybe there's a lot na mga natulungan ba kayo, no? Sana, matuwa na lang. Di ba? Matuwa na lang sana. Kasi, for sure, no? Oo, may pondo kayo. Binibigyan kayo ng pondo. Pero hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ng mga charity vlog. Di ba? Dahil sila kaya nilang pabahayan, kaya nilang tustusan. Bago pa yan, oo, kumikita sila kaya may pantustus sila. Correct. Totoo yan. Pero bago kumita yan, naglabas na sila ng pera. Without knowing no, kung sila ba ay kikita sa mga yan. Di ba? So, lumabas muna. Namuhunan sila. Sabihin nyo na. Namuhunan sila. Pero walang kasiguraduhan kung babalik yung puhunan. At ilan na po ba sa mga natulungan ng mga vloggers na yan? Yung sumikat at hindi sumikat. So, ang inakikita lang po natin yung mga nagbabiral. Paano po yung mga hindi nagviral? Paano po doon sa mga tinulungan nila hindi sila kumita na abunado sila? Di po ba? Oh, so sabihin nyo, talagang ginagawa yan for the money? Of course. May involved dyan. Di ba? Totoo yun. May kasamang pera yan. Pero yun ba talaga yung main reason ng mga charity vloggers na yun? Di ba? Kasi kung yun yung main reason nila, hindi po dadami ang viewers, hindi po dadami yung sponsors, no, hindi po sila magtatagal. Irereklamo po sila ng mga supporters nila. Okay?
So doon po sa mga kumu-question at sa ahensya ng gobyerno natin, hindi naman sinasabi na i-exempt nyo sila sa batas. Ang sa akin lang sana, pag pinairal nyo yung batas na yan, pairalin nyo rin yung inyong katungkulan bilang mga taong dapat tumulong sa mga taong ito na tinutulungan ng mga charity vlogger, ay magampanan ninyo. No? Una po, kaya doon po dumadami ang charity vloggers. Kasi nga po, dumarami yung mga naghihirap at naghihikahos na mga kababayan natin. Kung yung mga yan ay mayroong gobyerno nakakapitan at tutulong sa kanila para mabago yung buhay nila, sa tingin ninyo, may tatangkilik sa mga charity vloggers? Di ba? Sa tingin ninyo, dadami ang charity vloggers? Sa tingin ninyo, dadami yung taong imbis na ang ahensya ng gobyerno ang lapitan, sila ang mini-message? Si Rapi Tulfo, bakit pumatok si Rapi Tulfo sa mga kababayan natin ngayon? Dahil direct ang naibibigay nilang tulong sa ahensya ng gobyerno. Kayo po ang sumagot. Okay, inuulit ko, hindi po ako naninira sa ating ahensya ng gobyerno. Ito po ay aking lamang napapansin, napupuna. Hindi lang naman po ako. Yan, mga taong yan. Ilan lang po yan sa nandoon sa comment section ni Daddy Frank na may ganyang salunod. No? Mararamdaman din po ng mga supporter yan kung yung mga vloggers na to ay namimeri. No? Kung nagawa po nilang paangatin yung channel ng mga to, kaya rin po nilang pabagsakin yung mga channel ng charity vloggers. Kapag sila po ay hindi seryoso doon sa kanilang sinasabi sa mga vlogs. Okay, so masyado na pong mahaba. Yun lang po yung gusto kong i-share, and always remember, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabi ang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.